It's the all-new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Prayer requests and stories, the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kaibigan. Sa lahat po ng aming mga taga-subaybay dito sa programang Oras ng Pag-aaral, sana po sa ating pagsasamang ito ay managana tayong lahat sa pakikisama at pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Muli po ako ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at dito po sa ating talakayan, muli na naman po natin makakasama si Pastor Tornalejo. Welcome, Pastor, sa ating programa. Maraming salamat, Pastor Ben, at magandang araw din sa iyo. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon na ibinigay sa atin na tayo ay makapagpatuloy sa ating pag-aaral. At sa ating lahat na mga taga-subaybay, magandang araw sa inyong lahat. Sana po ay pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayong linggo. Tayo po ay dadako na sa ating ikalimang leksyon. At ang paksa po ang ating tatalakayin ay may kinalaman sa pag-ibig at kautusan. Pero bago po tayo magpatuloy dyan, ay napakabuting ating pong anyayahan ng Banal na Espiritu na patnubayan tayo sa ating gagawing pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pangunahan tayo ni Pastor Tornalejo sa ating panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Ama, ay mapagmahal at narito kami ngayon. Dalang aming mga pagpasalamat at papuri. Kami po, Ama, ay humihiling na yung banal na Espiritu may sa amin, sa aming pag-aaral ngayon. Sana po, pagpalain mo ang lahat ng mga tagapagsubaybay at kaming lahat ay may makukuha ng mga mabubuting leksyon upang maisabuhay namin aming pag-aaralan ngayon. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa aming kahilingan. Ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor. Pastor, atin ito ngayon ang ating leksyon. Bakit mahalaga na ating pag-aralan ito paksang ang pag-ibig at ang kautusan? Isang magandang katanungan yan, Pastor Ben, sa ating pagsimula sa ating pag-aaral ngayon. Kasi ang iba ay naniniwala na kung ang isang tao ay nagmamahal, hindi na kailangan ang pagsunod sa mga utos. Sa kabilang dako, ang iba ay naniniwala na ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay ito'y hindi nagpapakita ng pag-ibig at pagmamahal. Ngunit ito malinaw na tinatalakay ni Santiago sa ating pag-aaral ngayon na ang itong dalawa, ang pagmamahal at ang kautusan ng Diyos, ay may malaking kaugnayan. Kagaya sa kasaysayan na kanyang binanggit, ang kasaysayan na tinutukoy na kwento ng Panginoong Hesus dito sa Lucas Kapitulo 10 tungkol sa isang pare na una at isang Levita, kahit na sila ay galing sa kanilang tungkulin doon sa simbahan o reliyosong tungkulin, nang nakita nila sa daan mula sa Jerusalem papuntang Jericho ang isang tao na halos patay na, hindi nila kinikilala na kabahagi ito ng kanilang tungkulin ang pagtulong sa isang tao na nangailangan ng kanilang tulong. Samantala, binabanggit din dito sa Parable of the Good Samaritan na ang isang tao na tinatawag na Samaritano, kalahati pagano, kalahati Israelita, na nakita niya ang taong ito na halos patay sa tabi ng daan, kanyang tinulungan, dinala sa bahay upahan at sinabi sa may-ari na alagaan mo ito at lahat ng dapat bayaran ko. Basta maalagaan mo lang ang taong ito. Ito nagpapakita, Pastor Ben, na ang kasaysayan ng love in action. Ito ang mahalaga, na ang malaking kaugnayan sa ating pagtupad sa kautusan ng Diyos ay maipakita sa pamamagitan ng pagmamahal with action. Ibig sabihin na, Pastor, sa ating talakayan ay ipinapaunawa sa atin na iiwasan natin yung mga both extremes, ano? Merong ang gusto puro pag-ibig lang, walang kautusan. Meron naman sa kabilang banda naman, puro kautusan, wala naman ng pag-ibig, ay sa pamamagitan ng ating pag-aaral ay
tingnan natin ano talagang espiritu na itinuturo ng Panginoon na ating maunawaan na sa pamamagitan ng kutsa ng pag-ibig ay lumakad tayo ay sa panukala ng Panginoon. Tama yan, Pastor dito Ben. rin, Pastor, makita natin, no? Yung binanggit mo, love in action. Pag sinabi natin love in action, hindi ka mamimili ng tao na gusto mo lamang turuan o tulungan o mahalin. May magandang example na binigay sa atin na tayo magguho tayo ng mga pader na namamagitan sa mga tao. Kasi ang tao ay gumawa ng marami mga limitasyon para ang gusto lamang niya yung barkada lang niya, ang tutulungan niya, mamahalin niya, pagmamalasakitan niya. Pag hindi na niya kabarkada o hindi na niya kapananampalataya o hindi na niya kagrupo sa isang, sabi natin, politika o ano, ay para bagang hindi ka na papansinin. Pero dito sa ating pag-aaral, tuturuan tayo kung paanong gagawa tayo ng mga tulay upang abutin natin ang lahat ng mga tao sapagkat silang lahat ay minamahal natin, Panginoon. Sa ating pag-aaral nito, tunghayan natin. May binabanggit si Santiago na lalaking mayaman at may mga binabanggit din mga may hirap. At kung paanong sila pinakikitunguhan ng mga kapatiran o mga mananampalataya sa iglesyang ito na sinulatan ni Santiago. So, ano ba ang kanyang paliwanag o nais niyang issue na gustong ibangon dito sa lalaking mayaman sa kayong mga mahirap? Sa sinulat ni Santiago dito sa Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang sa 4, makikita natin dito na ito ay isang pag-aaral sa paghahambing kung papaano ang isang mananampalataya makikitungo sa kanyang kapwa, mahirap man o mayaman. Ngunit nilarawan dito ni Santiago na may kaibahan ang pakikitungo ng mga mananampalataya sa mga tao na mayaman, sa mga tao na masasabi natin, makikita natin na mataas ang antas sa sosyedad, yung mga tao na magaganda yung pananamit, ikumpara sa mga tao na pulubi, dukha at hindi kagalang-galang. At itong sinasabi ni Santiago ay nangyayari sa kanilang panahon at sinabi ni Santiago na hindi ito karapat-dapat na kaugalian ng isang mananampalataya. At ang masama pa dito, Pastor Ben, mga kaibigan, itong nakita ni Santiago na kaugalian ay nangyayari sa panahon ng oras ng pagsamba. At ito ay hindi maganda sa isang tao na nagsasabi na tunay na mananampalataya ni Kristo. Ibig sabihin na ang malalim na usapin dito na kinakaharap ni Santiago ay meron tinatawag na yung discrimination, ano? Yung parang may pagtatangi. Meron bang kinikilingan. Pagka mayaman ay siguro ay mas asikaso o binibigyan ng pabor na dito kayo, pinaparangalan. Pero pagka mahirap ay hindi pinapansin o hindi masyadong pinapahalagahan. At talagang tunay nga na ito dapat lamang talagang harapin. Now, sa ganitong pagkakataon ay ano mga tanging mga binigyan din ni Santiago? Paano to dapat maiwasan o anong kanyang pinayo na dapat na isakabuhayan ng mga kanyang sinulatan? Magandang punto yan, Pastor Ben. Ngunit bigyan natin pansin yung background sa kasaysayan nito, sa practices na nakikita ni Santiago. Kaugalian din sa panahon ng mga taga-Roma, sa panahon ng mga taga-Griego, na talaga yung mga taong mayaman, malaking itinutulong sa iglesia, mataas yung antas sa sosyedad, ay dapat bigyan ng natatanging pansin o kakaibang pagtingin. At hindi lamang totoo yan sa kanilang panahon, Pastor Ben. Mga kaibigan, nangyayari yan sa atin ngayon na yung mga tao na nakikita natin na mayayaman at may malaking na itutulong, talagang special treatment ang ating ibibigay sa kanila. Subalit, hindi yan dapat makikita sa iglesia. Wala tayong dapat kinikilingan sa ating pakikitungo. Yan ang sinasabi ni Santiago sapagkat kung mababasa natin, iyan ay hindi karapat-dapat sa tunay na nananampalataya. Ibig sabihin nito ay hindi dapat na sila lamang ang papakitaan ng mga magagandang pakikitungo. Alam mo, Pastor, hindi kasi natin maalis kuminsan pagka meron, sabi natin may sinasabi, mayaman talagang ating binabati, pinapansin. Hindi naman masama siguro gawin natin yon. Pero ang problema kasi rito ay kung binabaliwala o hindi pinapahalagahan, yung iba namang mga kapatiran, sabi natin mahirap. So siguro sa akin ay
kung ano yung ginagawa nating magandang pakikitungo doon sa mga sinasabi natin maimpluwensya o mayayaman, ay wag din naman nating kaligtaan, yung iba'y ganun din ang ating gawin. Kasi kung tayo naman ay magtatangi o para bagang ang babatiin lamang natin ay yung mga gusto natin, o ang ating kakamayan lamang ay yung mga sinasabi nating may mga sinasabi sa lipunan o may mga mataas na antas ng sa lipunan, ay dito nga laban itong si Santiago na hindi ka marapat sapagat tayong lahat ay pinakitunguhan ng Panginoon na pare-pareho sa paanan ng cross, ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Magandang punto yan ang yung binigay Pastor Ben. Yung sinasabi mo na pareha yung pagtingin. Walang kinikilingan. Hindi naman masama na magbigay tayo ng pansin sa mga tao. Magbigay ng magandang serbisyo, magbigay ng magandang pakikitungo. Ang masama dyan na kung tayo ay nagbibigay ng magandang pakikitungo sa mga mayayaman, binabaliwala natin yung mga mahirap. Yan ang sinasabi ni Santiago na hindi karapat-dapat sa isang tunay na nananampalataya. At sa ibang dako, Pastor Ben, hindi maiwasan na sa iglesia may mga mayayaman, may mga tao na karapat-dapat at marangal at mataas yung kanilang antas sa sosyedad. Subalit hindi naman sila dapat na mag-asa na talagang special treatment sa kanila. Yung iba kaysa karaniwang tao. Kanilang inaasahan talaga na sapagkat ganito ang kanilang katayuan, mas mabuti, mas maganda ang ipakita sa kanila. Dapat pantay-pantay lang. Ibig sabihin ay, itong mga mayayaman naman to, yung sinabi natin na may mga mataas na kalagayan sa lipunan, wag naman sila yung para baga nag-expect sila na dapat doon sila paupuin, dapat ay babanggitin ang kanilang pangalan, ay wag naman yung naghahanap sila na para bagang ipakita na talagang malaking kaibahan nila doon sa mga mahirap. At ito naman mga kapatid sa iglesia, wag naman para bagang sila na lang ang tao at sila lamang ang may karapatang batiin at kamayan, kundi magkaroon ng equal na pakikitungo. May isa pa, ibalik ko, idiin ko, Pastor Ben, yung practice na yung mga makikita natin na hindi maganda yung pananamit, hindi natin pinapansin sa loob ng iglesia. Parang hinahatulan natin yung tao sa kaniyang katayuan sa pamamagitan ng kaniyang outward appearance. Pag hindi pleasing sa ating mata yung kaniyang pananamit, binabaliwala natin. So kung ating binibigyan pansin yung mga mahihirap at hindi, yung mga mayayaman, ganyan din yung ating pagbigay pansin sa mga tao na sa akala natin ay hindi masyadong kagalang-galang. Pero ito talaga nagaganap na sa loob ng iglesia, no? Pagka dumating sabi nating mayaman, ay kahit sabi nating hindi bagay yung suot yung damit, ay okay lang. Pero pag ang nagsuot niya ay yung mahirap, ay talaga makakarinig ng puna o salita. O kuminsan naman sa ekspresyon ng mukha, ipinapakita talagang hindi natin nagugustuhan. Pero pagka mayaman yung dumating, kahit ano pa ang kanyang naging kilos, o hindi naging maganda ang pananalita, ay okay lang. So ito yung tinatawag na nagkakaroon ng discrimination na ayaw ni Santiago na maging karanasan natin. Now, Pastor, paano natin gagawin yung sabi nating pinapahalagahan naman natin? Kasi nasa kultura talaga tayong itong mga taong ito naman talaga ay maganda rin naman talagang at namang hindi naman yung binabaliwala o hindi man lang pinansin o pinahalagahan. Pero paano natin gagawin yon na hindi tayo magkakaroon ng masamang pag-iisip? Kasi binanggit ni Santiago na huwag tayong magkaroon ng mga masasamang pag-iisip na tinutukoy yung discrimination. Hindi naman lahat na masasabi natin na mga kaugalian natin at mga kultura ay discrimination. Magbigay ako ng isang practical na situation, Pastor Ben, mga kaibigan. Sa kasalan, may mga principal sponsors tayo. May mga tinatawag tayo na mga participants na may inilaan talaga na place para sa kanila. So in that occasion, masasabi natin na yung karapat-dapat talaga doon dapat na kanyang nakaupo sa tamang lugar. So hindi naman yan masasabi natin na discrimination. Yung tinalakay dito ni Santiago na dapat natin alalahanin na yung isang tao na kailangan bigyan ng pansin. Ngunit sa kabilang dako, yung isang tao na nakikita natin na parang walang halaga sa atin, ay atin hinahamak at binabaliwala. Yan ang sinasabi ni Santiago na hindi dapat natin gawin. Okay, so maganda yung naipaliwanag natin. May mga pagkakataon talaga na
meron talagang uupo doon sa magandang upuan kasi iyon yung sinasabing kultura rin kasi natin. Ang binanggit mo kung kasalan, ay di talagang meron talagang silang special na table. Pero pagka doon sa loob ng iglesia, ay pantay-pantay tayong lahat. Kung nagkataon halimbawa, umupo dito sa harap yung mahirap, ay wag naman sabihin, teka, yan ay para sa mga mayayaman niya. Ay yun ay mali naman. So, yun ang sinasabi na hindi marapat nating gagawin. Na ipagpatuloy po natin, dito sa ating leksyon ay binabanggit na mayroong mga labanan ng mga klase. Na ano ba yung tinutukoy dito na ginagawa ng mga mayayaman na at the expense naman ng mga mahihirap? Sa katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan, mayroon talaga yung magkaiba yung antas natin sa buhay. May mga mahihirap, may mga mayaman, mayroon din na mas mayaman kaysa iba. Ang sinasabi dito ni Santiago na hindi dapat natin gawin kung tayo man ay nasa mataas na antas ng sosyedad na atin pahirapan, yung mga dukha, atin sinasamantala, ating ginagamit yung ating power, yung ating kapangyarihan, yung ating pera, yung ating kayamanan upang ating madiin, matuligsa yung mga mahirap. Ito ay isang form of exploitation na masasabi natin. Ito ang sinasabi ni Santiago na hindi dapat gawin ng isang mananampalataya. Okay, ibig sabihin ay merong mga tendency mga mayayaman na para bagang dahil sila mayaman at sila siguro yung marami mga tinutulungan o umaasa sa kanila o lumalapit sa kanila, ay hindi naman nagiging maganda naman yung pagtrato nila doon sa mga mahirap. At yung binanggit mo nga, nandun din yung exploitation o sila ginagamit o pinagsasamantalahan marahil ang kanilang kahirapan o sabi natin inaabuso o siguro sabi natin na hindi pantay yung pagbibigay sa kanila ng dapat na isweldo. So, halimbawa mga kapatid at mga kaibigan, dahil alam nating mahirap lang ito na lang ibibigay natin. Ay hindi rin matuwid yun. So, bigyan natin ang nararapat, ang dapat doon sa nararapat ang pagbigyan. So, hindi ngayon at mahirap, ay para bagang, o mahirap ka lang, ay kahit ito lang ibigay sa'yo, okay na. Pero pagka mayaman, ay teka, ito naman ang ibibigay ko kasi mayaman ito. Sana yung mga ganong mga bagay ay atin ding ibalanse. Sabi nga ni Santiago dito, Pastor Ben, na yung karapatan ng isang mahirap at isang mayaman sa loob ng iglesia, lalo na sa loob ng iglesia o sa sosyedad man, ay pantay-pantay. Yung karapatan nating makataong karapatan ay pantay-pantay, regardless sa ating katayuan sa sosyedad. Ito ang sinasabi ni Santiago. At may dagdag si Santiago dito, pakibasa nga, Pastor Ben, sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 7, sa mga kaugalian na pagkikiling sa mga karapatan ng mayaman kaysa karapatan ng mga mahihirap. Okay, sabi dito, talatan 7, hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo itinatawag. So, ibig sabihin nito ay, kapag hindi naging makatao, hindi sabi natin na hindi matuwid yung pakikitong ginagawa ng mga mayaman doon sa mga mahihirap, ay ating pinupulaan o nilalapastangan ang pangalan ng ating Panginoon na kung saan tayo tinawag. Tayo tinawag ng mga Kristiyano, ng mga tagasunod ng ating Panginoon Jesus. Pero dahil sa, sabi natin, malpractice, yung hindi magandang pakikitong, o sabi natin na pang-aapi sa mga mahirap, ay hindi makatao rin at hindi rin katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Sa ganung mga bagay, ay ating binabaliwala ang pagiging Kristiyano o inilalagay natin sa kahihiyan ng ating Panginoon. Tama yan, Pastor Ben. At sa dito sa tinatalakay din ni Santiago, sa kanyang panahon, ang mga kautusan or laws of the land sa sosyedad ay ang kinikilingan yung mga mayayaman. Sa kasaysayan ni Santiago sa panahon na yon, yung laws ng lupa ay mas pabor sa mga mayayaman kaysa mahihirap. And so, yan ay sinasabi ni Santiago, panawagan sa mga mananampalataya na itong klaseng kaugalian ay hindi karapat-dapat at ang panawagan niya na sana maiba ang mga mananampalataya kung totoo na sila ay may pagmamahal sa kanilang kapwa at sila ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, pagpatunay ng totoo na pananampalataya, itong kaugalian na nakita sa sosyedad sa panahon na yon ay maiba sa mga mananampalataya. Ibig sabihin kaya ito malaking issue sa kanilang kapanahonan kasi doon pa lamang sa panahon nila, yung kanilang kultura, yung kanilang mga batas ay talagang meron talaga umiiral na pagka mayaman ka,
iba yung batas para sa iyo. Pagka mahirap ka, ay mas malupit at mas mahirap ang batas para sa iyo. Kaya pagdating ng itong mga mayayaman natin ito ng mga kapatid na convert at nasa loob ng church, ay parang ito pa rin yung gusto nila maging pakikitungo sa kanila, at ganito rin yung kanilang pakikitungong ginagawa. Bagamat lahat ay pantay-pantay na Kristo, bagamat tayo'y isa ng mananampalataya, pero nandoon pa rin yung kaisipan na, ito kasi ang sanlibutan Ito kasi yung pinanggalingong kultura, na pag mayaman kami, iba dapat ang pakikitungo nyo sa amin. Pero dito sinasabi nga sa atin mga minamahal ng mga kaibigan, na ang hangad na ating Panginoon ay magkaroon tayo ng patas o pantay na pakikitungo. Yayamang alam natin na kay Kristo tayong lahat ay isa, na tayong lahat ay kinamatayan ni Kristo. Mayaman man o mahirap, tayo tinitingnan ng Panginoon na iisang lahi. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Ayan ang dapat natin alalahanin, Pastor Ben, mga kaibigan, na yung panganib na tinatalakay ni Santiago sa panahon na yon ay makikita din sa ating kapanahunan. Dapat natin bigyan pansin na itong pangyayari ay hindi sana mangyari sa loob ng iglesia, sapagkat ito ay sinasabi ni Santiago na hindi ang mahihirap yung mga dukha ang ating linalapastangan, kundi yung pangalan natin Panginoong Hesus. Okay, dito sa ating pag-aaral ay gaano kabigat para kay Santiago yung pagkiling o pagkampi? Paano niya tinitingnan na ito ay talagang hindi marapat? Anong prinsipyo ang kanyang ipinahayag na maging kaisipan ng lahat ng mga mananampalataya? Pagkibasa nga, Pastor Ben, sa Santiago 2, Kapitulo 8 at 9, yung panawagan ni Santiago sa pagmamahal. Okay, ganito ang wika. Gayon man kung inyong ganapin ang kautosang hari. Ayon sa kasulatan, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ay nagsisagawa kayo ng mabuti. Datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nangagkakasala kayo at kayo'y hinahatulan ng kautosan na gaya ng mga suwail. Ang tawag ni Santiago nito, kautosang makahari. Ito ay tumutukoy sa lawgiver na si Jesus Christ, or the Lord as the King of Kings. Ang binibigyan pansin ni Santiago rito, Pastor Ben, mga kaibigan, na sa kultura ng mga Hudyo, ang kanilang obligasyon na magmahal sa kanilang kapwa, sa kanilang kapitbahay, ay nararapat lamang sa kanilang fellow Jew. Yung mga hintil ay hindi kasali dito. Ang kautusan sa Leviticus ay tinutukoy na para lang sa kanilang kapwa Hudyo, that you should love your neighbor, you should love your brother, na hindi mo dapat kasuklaman, hindi ka dapat magalit sa iyong kapatid, ay ito ay ang tinutukoy ang mga Hudyo lamang. Walang responsibilidad na sila sa mga hintil sa labas ng kanilang sosyudad. Ngayon man, sa panahon ng mga tao sa Qumran community, tinitingnan nila na sila ay maging malinis. Humuwalay sila sa sosyudad. Sila nagtayo ng kanilang sariling community. At kaya nga, nagtuturo sila na dapat nila na hindi mahalin yung mga tao na mga anak ng kadiliman. Ang ibig sabihin, yung mga nasa labas sa komunidad na yon ay mga tao na marurumi at walang karapat-dapat sa kaligtasan. Ibig sabihin hindi nakapagtataka na ginamit ng ating Panginoon Jesus yung parabola ng Good Samaritan. Kasi ang issue dito ay, sino ba yung aking kapwa? Who is my neighbor? Kasi nga, ang mga Hudyo nga ay ang kanilang kaisipan, ang aking neighbor, yung kagaya ko ng mga Hudyo. Yung kagaya niya ng mga kapananampalataya. Pero pag hindi ka nakapananampalataya o hindi ka na kalahi, ay hindi ka na nila tinitingnan kanilang kapwa. Kaya, yung pari doon sa parable of the Good Samaritan, hindi niya pinansin talaga. Kasi yun ang kanilang kaisipan. Pero pinakita natin Panginoon, sino ba ang iyong kapwa? Yung nangangailangan, yun ang ating kapwa. Lahat ng tao ay ating, kung nakita natin sila yung may pangangailangan at tayo makakatugon, ay di sila yung ating kapwa na kailangan mahalin. At maganda ang ginawa ng Good Samaritan, sapagat bagamat nakita niya na ito isang Hudyo at siya isang Hintil o Samaritano, pero ipinakita niya, regardless kung ano man ang kanyang paniniwala o ano man ang kanyang lahi, nakita niya nangangailangan, so kanyang tinulungan. So ito napakalaking hamon din sa ating mga kaibigan. Kung minsan nagkakaroon din tayo ng kaisipan na kapag hindi natin kapananampalataya,
Walang alam ito. Para bagang may superiority complex na tayo kasi mas maalam tayo sa Biblia kaysa sa mga yan. Kung minsan nagkakaroon din tayo ng kaisipang, teka, hindi ko ito ka-level kasi hindi ito professional. Ay isipin po natin mga kapatid, ang turo ng ating Panginoon Hesus ay mahalin natin ang ating kapwa. At pag sinabi nating mahalin ang ating kapwa, hindi po namimili tayo ng ating gusto lamang maging kapwa, kundi lahat ng tao. Mayaman man yan o mahirap, yan man ay mananampalataya o hindi, yan may sabi nating palaboy sa lansangan, yan pa rin ay ating kapwa-tao na inaasahan ng Panginoon sa anumang kaparaanan tayo po ay maging pagpapala sa kanila. Yung punto din dito ni Santiago, Pastor Ben, mga kaibigan, na hindi natin alam na maraming tao na nangangailangan ng mga words of encouragement. Hindi natin alam yung kanilang mga pasanin sa buhay at hindi natin alam na ang ating mga salita na makapagbigay lakas sa kanila, yung kanilang kailangan upang sila ay magpapatuloy sa kanilang pananampalataya. So ang panawagan ni Santiago sa kaniyang mga followers during the time, sa Christians during the time, na ang pagmamahal ay walang kinikilingan. Ang pagmamahal ay para sa lahat. Kung tayo ay tunay na mananampalataya, hindi dapat madinig sa ating bibig ang salita na wala akong pakialam dyan. Tayo ay dapat may pagmamahal, pagmamalasakit sa ating kapwa. I would like to mention sa slogan natin sa iglesia nung panahon na makanakaraan, yung tinatawag na The Caring Church. We as a church is a church that cares. Yan sana mga kapatid, mga kaibigan, lahat ng mga mananampalataya ay may tinatawag na concern sa bawat isa. Hindi lamang sa ating membro sa loob ng iglesia, kundi sa lahat ng mga tao na nangailangan ng ating pagmamahal. Okay, Pastor, maganda yan. At dito sa ating lesson, Pastor, ay tangi po mga minamahal ng mga kaibigan at binibigyan din ni Santiago yung mahalin natin yung ating kapwa. Madali naman kasi mahalin ang ating kapwa kung kagaya po natin sila. Pero pagka hindi na, halimbawa sa ating leksyon binabanggit na yung mga masasama, paano? Mahirap mahalin yan. Ang sabi ngay, madaling mahalin yung mga kaibig-ibig. Paano naman yung mga hindi kaibig-ibig? Paano naman yung kaiba sa ating uri? Sabi natin, tayo mayaman, sila mahirap. Ay para ba mahirap? Lalo tigit kung ang taong inutusan natin tayo na mahalin ay sabi natin yung mga hindi sumusunod sa kautusan o sabi natin yung mga nakagawa ng krimen ay sabi natin talagang mahirap mahalin. Pero ito nga yung challenge sa atin ng Diyos na mahalin natin ang ating kapwa. At pag sinabing kapwa, hindi tayo mamimili ng tao. Maging yan man ay sabi nating pinakamahirap o pinakamasamang tao sa lugar natin, ay nasa atin pa rin ang paanyaya ng Panginoon, sila ay ating mahalin. Meron tayong pangkaraniwan na didinig na hate sin, kamuhian natin ang kasalanan, pero mahalin natin yung makasalanan. Kaya lang kung minsan nababaliktad mahal natin yung kasalanan at yung makasalanan ay ating kinamumuhian. Pero bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, mga tagasunod natin Panginoong Hesus, narito ang hamon sa atin. Mahalin natin maging ang hindi kaibig-ibig. Of course, hindi ganun kadali yon. Ang sabi nga nila, madaling sabihin pero mahirap gawin. Totoo rin yun. Sapagat hindi naman talaga natin kayang mahalin sila kung sa ating sarili lang. Pero magagawa natin kapag si Kristo ay naghahari sa ating mga puso. Nagustuhan ko, Pastor Ben, yung punto na sinabi mo na hindi madali ang gawin. Kasi taliwas yan sa atin likas. It's not natural for us. Pero itong panawagan ni Santiago ay hindi masasabi natin na dito lang sa sinulat ni Santiago. Ito ay makikita natin sa buong ebanghelyo na sinabi ni Jesus Christ. Ito ay isang radical na panawagan kung ano talaga yung tunay na pagsunod sa kautusan, tunay na pagmamahal. Kasi sinabi dito na we should love our neighbor as ourselves. Mahalin natin ang ating kapwa, kagaya ng ating pagmahal sa ating sarili. Ngunit, may isa pang masasabi natin, a higher call. Mahalin natin ang ating kapwa, kagaya ng pagmahal ng Panginoong Diyos sa atin. Kasi tayo hindi karapat-dapat. Tayo ay masama. Kahit anong kabutihan natin, tayo ay masama. Subalit, kahit sa anong kasamaan natin,
ang Diyos ay nagmahal sa atin. So, yung ating masasabi na hindi lamang na ang ating pagmahal sa ating kapwa ay kagaya sa pagmahal ng ating sarili, kagaya sana ng pagmahal ng Panginoong Diyos sa atin ang pagtingin natin sa ating kapwa. Ibig sabihin nito mga kaibigan ay kung makita natin ang ating kapwa, mahirap silang mahalin. Kung sila sabi natin masama. No? Pero pag naisip natin kung paano tayo minahal ng ating Panginoon, kung paano naging mapagpasensya sa atin, kung paano tayo kanyang tinulungan, ay ganito rin natin gawin. Hindi sila karapat-dapat, tayo man hindi karapat-dapat. Tama yan. Pero minahal tayo ng Panginoon. Kaya yun din ang hamon sa atin, mahalin natin ang ating kapwa. Hindi man sila karapat-dapat, pero hindi naman natin sila minamahal dahil sila ay karapat-dapat lang. Tandaan po natin, hindi tayo karapat-dapat pero minahal tayo ng Panginoon. So ganun din ang ating maging kaisipan. Hindi man sila karapat-dapat pero mamahalin natin sila sapagkat sila ay minamahal ng ating Panginoon. Pastor, dito sa ating leksyon ay binabanggit ang may kinalaman sa buong kautusan. So ano ba itong tinutukoy ni Santiago na buong kautusan at anong kaibahan ito sa tinatawag na kautusan ng pag-ibig? Sa wikang Ingles, may expression na nagsasabi, spirit of the law and the letter of the law. At pinag-aaway yung kautusan ng pag-ibig at buong kautusan. Subalit kung ating pag-aralan ng mabuti, mga kaibigan, ang itong buong kautusan ay ang kautusan ng pag-ibig na hindi nabawawaliwala ng buong kautusan na makikita natin na ibinigay ng Panginoong Diyos sa kanyang mga katauhan. Kung natin bigyan na pansin ang makikita natin sa Matthew, pakibasa nga Pastor Ben sa Matthew 22:36 hanggang 40. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kaniya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Maraming salamat, Pastor Ben. Yung iba nagsasabi na, wala na yun. Yung 10 utos, wala na yun. Yung kabuuan ng kautusan ng Diyos, wala na. Dalawa na lang. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo yung kapwa. Subalit yung talata nagsasabi na ang lahat ng kautusan ng Diyos ay naka-include dito sa pagmahal. So hindi natin dapat ipaglaban yung kautusan ng pagmamahal at ang buong kautusan ng Diyos. Sapagkat yung kautusan ng Diyos ay makikita natin sa pagsunod nito, in the spirit of the law, mapapakita natin ang ating pagmamahal. Ibig sabihin na huwag natin paglabanin, ano? Na para bagang ito yung kabuuan ng kautusan, ito naman yung kautusan ng pag-ibig. Ay para bagang sinasabi na iba, mas gusto ko itong kautusan ng pag-ibig kaysa dyan sa kabuuan ng kautusan. Pero actually, hindi naman ito talaga magkalaban at isa naman din ang tinutukoy, bagamat ang kaibahan nito ay yung espiritu. Ang sabi nga ay, ang tunay na pagsunod ay palaging relational. Totoo yan. Halimbawa, bakit ba ako nag-iingat ng 10 utos? Yung sinasabi po, Pastor, kanina na sa letra, sumusunod sa letra, ay maaaring sabihin ko na, kaya ako nangingilin ng Sabat kasi utos yan. Pero pag sinabi natin na sa espiritu at relational, ako'y sumusunod ako'y nag-iingat ng Sabat kasi gusto kong sambahin ang Panginoon sa araw na yan at inaasahan niya akong kakatagpuin ko siya sa araw na yan. So nandoon ngayon yung pagsunod ko na hindi lang ako basta sumunod na walang kabuluhan, kundi sumunod ako sapagkat minamahal ko si Kristo at sa araw na yan, inaasahan niya ako na magtatagpo kami at sasambahin ko siya. Sa katotohanan, walang mali sa kautusan. Ang pagtingin ng isang tao at ang pagsunod nito sa anong pamamaraan at motibo, yan ang sinasabi ni Santiago na dapat natin tingnan kung tama ba yung motibo. May mga tao na sumusunod sa kautusan. Sinasabi mo kanina, hindi bunga ng relasyon, kundi yung sabi nila na yung talagang expectation, requirements, regulation. Out of duty. Out of duty. Yan ay tinatawag na letter of the law. Ang panawagan ni Santiago at ang panawagan sa Ebanghelyo na ang pagsunod, ang pagtupad natin sa kautusan ay mula sa ating pagmamahal, bunga ng ating relasyon sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Ako'y paborito kong naibabanggit ko minsan, o naikukwento, yung halimbawa ang aking asawa ay darating sa kanyang karawan.
kung ako'y magre-regalo sa kanya, and of course, inaasahan niya ako talaga magre-regalo. Pero pwede kong gawin ang isang paraan na sabihin ko na, ito regalo ko sa'yo. Birthday mo kasi ngayon kaya wala akong magawa kundi magregalo. Kasi kung di naman ako magre-regalo, ay baka naman magtampo ka o magari ka sa akin. So, ako'y nagbigay out of duty or out of responsibility. Pero pwede ko naman halimbawa gawin din ang magregalo. Sabihin kong, etong aking regalo asawa ko, birthday mo kasi ngayon, ito'y palatandaan ng aking pagmamahal sa iyo. So makita natin may kaibahan. Parehong regalo. Ang sabi mo nga kanina, walang problema doon sa kautusan. Ang problema doon sa sumusunod. Yung isa'y sumusunod out of duty, out of responsibility, o sabi natin napilitan dahil kailangan, pero meron naman sumusunod dahil mahal nila ang ating Panginoon. Sa ganung paraan, nakikita natin, ang sabi nga ay, yung pagsunod ay relative. Ibig sabihin ay, kaya ako sumunod kasi meron akong relasyon. Ako'y sumunod sapagkat ikaw ang aking tinitingnan. Ang Panginoon ang aking tinitingnan. So, yun ang nakakalugod sa ating Panginoon. Dito sa ating leksyon, Pastor, ay may example din binigay tungkol sa pagbibigay ng tithe. Ano? Meron nagbibigay ng tithe, o yung sabihin natin ikapo, sapagkat iniisip nilang kailangan. At kung hindi sila magbibigay, baka hindi maging maganda ang resulta. Pero meron naman nga nagbibigay out of their love. Nagbibigay sila sapagkat kinikilala nila, may relasyon sila sa ating Diyos. Kaya ginagawa nila ang pagbibigay, palatandaan ng pagpapakilalang sila'y may relasyon sa ating Panginoon. So ang pagsunod ay palaging relational, ang sabi sa ating lesson. Sa binanggit dito sa Matthew chapter 23, verse 23, na may mga mabuting kaugalian ang pagsunod. Subalit, itong mga kaugalian sa pagsunod ay hindi masasabi natin sapat kung hindi nagmula sa pag-ibig at sa relation. Sabi mo nga kanina. Dito, kung pakibasa nga, Pastor Ben, sa Matthew 23:23. Okay, ganito wika, talatang 23. Saaban ninyo ng mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagat nangagbibigay kayo sa ikapo ng yerba buena at ng anis at ng kumino at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na dili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Datapwat dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yung iba. Ang sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus na ang pagbigay ng ikapo, ang pagsunod sa kautusan ay mabuti yan. Kung iyon ay nanggaling sa ating puso. Subalit kung ang isang tao ay gumagawa ng mabuti, nagbibigay ng ikapo, subalit hindi naman nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang kapwa, ang ibig sabihin ay hindi yan tunay na pagsunod. Mas mahalaga, makikita natin yung pakikitungo na isang tao sa kanyang kapwa na may pagmamahal, may hostisya na pinapakita kaysa mga sunod sa mga kautusan na sinasabi dito. Sapagkat yung buong kautusan ay maipakita natin sa pamagitan ng pagmahal. Yan, napakaganda. At dito sa leksyon din natin, binigyan ang isang halimbawa na kung tayo hindi naman susunod, ay tingnan din natin na dahil sa hindi natin pagsunod, nalulungkot din. Napipighati rin ang ating Diyos. Sapagkat ito nga ay, ang pagsunod ay relational. Hindi lang ito nakatungkol sa utos. Sinabi mo kanina, hindi lang ito yung letra por letang basta gawin mo. Kundi huwag natin kakalimutan mga kaibigan, yung ating pagsunod o hindi pagsunod, ay meron tayong Diyos na tinitingnan. Titingnan natin ang ating Panginoon Hesus. Siya ba'y natutuwa sa atin? O siya'y nalulungkot sa atin sa kadahilanan ng ating hindi paglapit sa Kanya o pagsunod sa Kanya. So napakaganda na sa pagsunod natin sa Kanyang kautusan ay nandoon at nakikita natin ang ating Panginoon Hesus. Ito rin marahil yung sinabi ko nung sa may nagtanong sa akin. Sabi niya sa akin ay, kailan kaya darating ang Panginoon? Gusto ko nang dumating. Sabi ko, bakit mo naman gusto nang dumating ang Panginoon? Ang wika niya, ay kasi pag nasa langit na ako, ay di wala na akong problema. Ay maganda rin sana, pero makasarili ang dating. Ang sabi ko, hindi ba lalong maganda sana kung ang kasabikan mo na dumating ang Panginoon ay sa kadahilan ng gusto mo nang makasama ang Panginoon doon sa langit na bayan. So ito marahil yung sinasabi sa ating leksyon na relational. At hayaan po natin ang lahat natin mga paniniwala, ang lahat natin mga ginagawa, nakaugnay sa ating Panginoon. Kung ako man ay tumulong sa isang mahirap, hindi ko ito ginawa dahil lamang sa dapat gawin o obligasyon. Kundi ginawa ko ito dahil ito'y nakalulugod sa ating Panginoon. Kung ganito ang ating magiging espiritu ay nagagawa natin
nakakasiya sa harapan ng ating Panginoon. At na ipapahayag natin ang tunay na pag-ibig sa ating kapwa. Okay, pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. Pastor, may binabanggit si Santiago na may kinalaman sa kahatulan. At ang wika ay tayo hukuman sa pamamagitan ng kautusan. Ano bang ibig sabihin nun? Mas mabuti siguro, Pastor Ben, basahin natin yung talata. Santiago, Kapitulo 2, 12 at 13. Gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong hukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa, at ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Paano tayo huhukuman? Sa pamamagitan or batay sa kautusan ng Diyos. And so, yung iba na-confuse. Bakit kailangan pa yung kautusan na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya? Ito nga yung malaking issue kasi ang sabi ng iba ay parang iba itong sinabi ni Santiago kasi mapakaliwanag na ating pananampalataya at paniniwala na tayo huhukuma at tayo nananampalataya at yung pananampalataya nga nagligtas sa atin. Ay ngayon, parang ang kautusan naman ngayon ay parang huhukuman tayo na para bagang hihilahin tayo ng kautusan. At sa pamamagitan ng kautusan o pagsunod dito, mabawalang sala naman tayo. So, hindi ba ito parang kumukontra doon sa sinabi ni San Pablo? Magandang punto yan, Pastor Ben. Mga kaibigan, basahin muna natin, Pastor Ben, pakibasa yung Revelation 20, verses 12 and 13. Ating matatagpuan dito na hindi yan masasabi na kay Santiago lang na nagtuturo na tayo ay hukuman sa pamamagitan ng kautusan. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na sa kaniya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan ng bawat tao ayon sa kaniyang kani-kaniyang mga gawa. Maraming salamat, Pastor Ben. Ang naisulat ni Santiago sa kaniyang aklat ay makikita din sa Apokalipsis na tayong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, ay hahatulan batay sa ating mga gawa. And that is through the law. Malinaw na sinasabi ni Santiago, ang function, we are saved by grace. Ang kaligtasan natin ay sa pamamaraan ng grasya ng Diyos, sa pamamaraan nating pananampalataya. Ngunit mga kaibigan, mga kapatid, tayo ay hatulan. Sapagkat sa pamagitan ng kautusan, makikita yung ebidensya, Pastor Ben. Ang katunayan ng ating pananampalataya. Ito ay ebidensya. Ang ating pagtupad, ang ating pagsunod, ang ating pagsuay ay ebidensya ng ating karanasan sa kaligtasan. Kung totoo tayo nakaranas ng kaligtasan, makikita sa ebidensya na tayo ay sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Subalit kung tayo lamang ang nagsasabi na ako naligtas na, ako ay may kasiguruhan sa kaligtasan, ngunit sa ating pamumuhay ay hindi makita na tayo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Ang ebidensya ay napapatunay na iba yung ating sinasabi, iba yung ating pamumuhay. Ito yung binabanggit nga ng iba nating mga kaibigan, na ibang paniniwala, na ang sabi nila, ay kaya hatulan po pala yung ng kautusan. Kami wala nang kahatulan kasi kami nakikristo na, kaya wala na kaming kahatulan. Pero kayo pala yung naniniwala, hahatulan pa kayo at ang paghatol pa sa pamamagitan ng kautusan. So, paano natin ito papaliwanag, Pastor? Ay magandang katanungan yan, Pastor Ben. Ano naman yung masasabi natin batayan ng ating kaligtasan? Ayon sa ating nababasa, tayo ay bigyan ng Panginoon ng reward, ng gantimpala. Ayon sa ating ginawa, mabuti man o masama. Ano ba yung batayan, mga kaibigan, mga kapatid? Ano ba yung batayan ng isang masama, ng isang mabuting gawa? Kailangan upang ating malaman ang masama at sa mabuti, mayroong batayan. And anong batayan? It's only the law. Yung law is the standard of what is right and what is wrong. At liwanagin ko, mga kapatid, hindi lamang yung letter of the law, ang mahalaga, yung spirit of the law. So, yan ang, Pastor Ben, mahalaga na upang malaman natin ano ang katayuan natin sa ating mga ginawa, doon natin ibatay
sa kautusan ng Diyos. So tayo talagang hatulan. Hatulan. Maging yung tumanggap kay Kristo, ay meron din silang kahatulan. Pero ang kahatulan sa kanila ay ayon sa kanilang ginawa na kung sila naging mananampalataya, kung sila sumunod sa ating Panginoon, lumakad kasama ng ating Panginoon, ay di hahatulan sila ayon sa kanilang mga gawa. At sila ay merong kaligtasan at walang dapat katakutan sa kapamakan. Subalit yung nagsasabing, ay tinanggap ko na si Kristo, pero hindi naman nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi lumakad na kasama ni Kristo, ay tatanggapin din nila ang kahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Ano yung kanilang mga gawa? Yung kakulangan ng pananampalataya at kakulangan ng pagsunod sa ating Panginoon. Ang mga bagay nito ay nagpawalang saysay sa kanilang pananampalataya. Sapagat hindi nasumpungan nga ng ebidensya ang kanilang pananampalataya. O yung tinatawag na hungkag o walang laman ang pananampalataya. So, maaari silang mapahamak sa kawalan ng ebidensya ng kanilang pananampalataya. Ang dagdagan ko, Pastor Ben, ito ay sinasabi ng Panginoon, sa sulat ni Santiago, ang kautusan ng Diyos ay batayan ng paghahatol, hindi batayan ng kaligtasan. Malinaw na tinuturo ni Santiago, base din sa Ebanghelyo, na ang batayan ng kaligtasan natin ay ang pananampalataya kay Kristo. Ngunit ang batayan naman upang suriin kung tunay na pananampalataya yan, yun yung kasuguan, ang pagtupad natin sa kasuguan, ang kautusan ng Panginoong Diyos. Dito sa ating leksyon, Pastor, ay binabanggit yung dalawang aspeto na kung tayo na kay Kristo na, ay di nandoon yung forgiveness o yung justification. Pero hindi doon titigil. Meron pang karugtong na isa. Yung tinatawag na sanctification o ito yung pagsunod natin. So, kung talagang tunay tayo na kay Kristo, ay magiging karanasan natin yung pag-aaring ganap o yung justification. Pero hindi doon titigil. Tuloy-tuloy tayo na lakad kasama ni Kristo. Yan. At nandoon yung proseso ng sanctification at hindi maaring yung proseso ng sanctification ay hindi tayo magiging masunuri sa Kanya. Tama yan. So, kung sinasabi natin tunay nga tayo na kay Kristo, lalakad tayo kasama Niya. Amen. Pero marami nagsasabi, tinanggap nila si Kristo, kaya lang tumitigil sa pagsunod. Kaya pag dumating ang araw, dadating sila sa paghukom at bagamat magkiklim silang sila na kay Kristo o sila na ng palataya, pero sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, ng kanilang mga buhay, mapapatunayan sila hindi naging tapat ng mga tagasunod ng ating Panginoon at sila mapapahamak. Pastor, dito sa ating leksyon ay mayroong binabanggit din si San Pablo o si Santiago na ang awa ay nagtagumpay laban sa paghukom. Ano bang ibig sabihin niyan dito? Anong kanyang tinutukoy o gustong bigyan ng diin? Na ang biyaya o ang awa ay nagtagumpay laban sa paghukom. Ito ay isang practical na application, Pastor Ben, at mga kapatiran. Sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa loob man ng iglesia o sa labas, dapat tayo ay hindi judgmental sa ating relation sa kanila. Dapat tayo ay may attitude na tinatanggap natin. Hindi ibig sabihin na kinukondon. Ay pinapa-encourage natin yung tao na magpatuloy sa kanilang kasalanan, ngunit hindi natin ikondina na siya ay wala ng pag-asa. Lahat tayo ay may tinatawag na struggles sa ating experience, Christian experience. At yung may mga tao na nakikita natin na siguro malaki yung kanilang pasanin, depressed sila sa ilang mga nagawa ng mga kasalanan, yan ay dapat natin bigyan ng mga words of encouragement. Instead of condemning them, hatulan natin na sila ay walang pag-asa sa kaligtasan, bigyan natin sila ng mga salita na mga magpalakas sa kanilang pananampalataya. Kasi sabi dito sa ating memory text na kung tayo ay hindi nagpapakita ng awa, ganun pa rin yung paghatol ng Panginoon sa atin. At saka yung isang tao na makadama ng ating awa, yung encouragement ay maglago yan sa kanyang pananampalataya. Maganda sinabi yung Pastor, pero gusto ko lang bigyan ng konti pandila. No? Yung binanggit mo kasi na hindi tayo dapat maging palahatol o judgmental. Iba naman kasi yung judgmental doon sa church board na kailangan gumawa rin ng hatol. Iba yon. So, wag natin parehan. Baka sabihin natin, kita nyo na, hindi tayo dapat humatol. Kaya yan ay gumawa ng kasalanan, hayaan na lamang natin. At nakakaawa naman. Yung ibig mo sabihin na hindi disiplinahin. Oo. Actually, ako'y nagkaroon ng karanasan na kinausap ako. Ay, Pastor, hindi pa ginagawa sa amin church sa magdisiplina. Huwag natin gawin yan kasi mahal natin yan. Baka mawala yan. Ay, hindi ganoon ibig sabihin na huwag tayong humatol kaya hayaan na lang natin sila. Iba yon. So, huwag tayong maging palahatol. Pero kung kinakailangan tayong humatol, ay nandoon yung ating mercy. Kasi meron tayong tendency kuminsan na
pag nalaman natin nagkasal ang kapatid, ay para bagang lumalayo ang ating loob. Na para bagang mas madali ang tayo magbigay ng mga hindi magandang salita sa kanya. Pero ang gusto ng Panginoon, mahabag tayo sa kanila. Huwag tayong lumayo, kundi tayo lumapit sa kanila at tulungan natin silang makabangon. At tulungan natin sila na sila ilalapat ang disiplina, pero hindi ibig sabihin ay lalayo tayo. Bagamat nandoon ang paglalapat ng disiplina, pero aakayin natin sila na sila'y makabangon hanggang maibalik ang kanilang magandang relasyon sa ating Panginoon. So, Pastor, dadako natin sa ating pagtatapos. Ang iyong mga pananalita tungkol sa ating leksyon sa linggong ito na ating tinalakay. Maraming salamat, Pastor Ben, mga kaibigan, mga kapatiran. Dapat natin bigyan pansin yung sinasabi ni Santiago na ang tunay na pagsunod sa kautusan ng Diyos ay maipakita ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pagmamahal. Sapagkat ang pagmamahal ay nagbubuo sa lahat ng kautusan. Maaari ang isang tao ay magsunod sa kautusan to the letter. Subalit wala yung pagmamahal sa kanya, sabi ni Santiago, ay hindi yan sapat. At sa kabilang dako naman, maipakita ng isang tao ang kanyang tunay na pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang itong kautusan ay itong pagsunod sa kautusan ng Diyos ng may pagmamahal ay isang palatandaan na isang tunay na nanampalataya. Okay, maraming salamat, Pastor. Mga giliw po namin mga taga-subaybay. Sana po ay nakinabang kayo sa ating ginawang talakayan. At sa pamamagitan ng ating leksyon ay ipinapaunawa sa atin ng Panginoon sa sinulat ni Santiago na tayong lahat ay kanyang mga lingkod. Tayo kanyang mga ambasador dito sa lupa na kakitaan tayo ng magandang halimbawa kung paano tayo magmamahal sa ating kapwa. At sinabi rin na ating Panginoon Hesus, sa pamamagitan ng ating pagmamahalan sa isa't isa, magandang pakikitungo sa isa't isa ay makikilala nga ng sanlibutan na tayo nga ang mga kanyang mga alagad. So sana po sa pamamagitan ng pag-aaral nito ay nabigyan tayo ng malaking hamon na tayo po ay maging mapagmahal, maging mapag-unawa, itrato natin ang bawat isa na may paggalang kagaya ng pakikitungo ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa atin. So tayo po idadakon sa ating pagtatapos. Inanyayahan ko po kayo na tayo po sama-samang magkaroon ng isang panalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po na kami po inyong binigyang karapatan na mapag-aralan ang inyong banal na salita. Maraming salamat po Panginoon sa mga pagpapaalala na kami po ay inyong mga kinatawan sa lupang ito, na kung paano kami inyong minahal, ganito rin namin mamahalin, ipagmamalasakit at tutulungan ang aming mga kapwa. Hindi lamang mamahalin ang mga nagmamahal sa amin, ang mga madaling mahalin, kundi maging ang mga hindi karapat-dapat at mahirap mahalin. Sa inyong biyaya o Diyos, sila man ay aming pakikitunguhan, sila man ay aming aabutin, at kami magiging kamay po ninyo upang kumagkagayon, maipadama sa kanila ang inyong dakilang pag-ibig at kabutihan. Hindi namin ito kaya sa aming mga sarili o Diyos. Subalit kami naniniwala, sapat ang inyong biyaya, inyong ipinag-utos, kayo rin na magbibigay sa amin ng dagdag na biyaya upang kumagkagayon, magawa namin ang inyong kalooban at magawa namin ito na nagbibigay lugod sa inyong dakilang pangalan. O tangi Panginoon, amin pong muling inihiling ang inyong mayamang basbas, ang inyong mayamang pagpapala, ipagkaloob pong muling ngayon sa lahat po namin mga taga-subaybay na sa ngayon ay nanonood ng programang ito. Saan man sila naroroon, Panginoon, panaganain niyo po sila, Ama, sa inyong pag-ibig, sa inyong mga kabutihan, at maging karanasan naming lahat, O Diyos, kami po inyong mga kinatawan sa sanlibutan ito na patuloy na gagamitin upang kumagkagayon, mas marami pa mga tao ang mapadamahan at makaunawa ng inyong dakilang pag-ibig at kabutihan. Salamat po na inyong tinugon ang aming mga dalangin. Salamat po, Ama, sa inyong mayamang pag-ibig at kabutihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga minamahal namin mga kaibigan, maraming salamat po na sa ginawa po nating talakayan ay kayo po ay sumubaybay at naniniwala kami ang mayamang pagpapala ng Diyos inyo na po tinanggap sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po at sana po magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo sa pagtalakay sa lalo pang gumagandang mga leksyong ibinibigay sa atin ng ating Panginoon.
presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week.